Pumunta na ang Defense Force sa outbreak site sa Sagamihara, at ang estimated size ng target nila ay 150 meters in length. Isang large type. Kumikilos din daw yung halimaw pa northbound nang may napakabagal na paggalaw, at sa kasalukuyan ay ini-evacuate na ng self-defense force yung mga tao sa lugar at nagtransport na ng supplies. Sa loob ng isa sa mga cargo truck, tinanong ni Hoshina ang mga kasama niyang Defense Force troops kung handa na ba ang mga ito, at oras na para pumaslang ng mga halimaw. Habang nagkakatitigan sina Kafka at Kikoro, bumalik tayo in a point in time kung saan sinabi na ni Kafka kay Kikoro ang nangyari sa kanya kung bakit siya naging halimaw, at nagulat iyon dun. Hindi makapaniwala si Kikoro, at minaliit pa yung mga mahihirap sa pagsabi na talagang kinakain ng mga iyon ang kahit ano, kung saan sinigaw ni Kafka na hindi niya naman ginustong mangyari yon, na nagpairita kay Reno dahil ang lakas ng boses nilang dalawa. Sinabi ni Kafka doon na sa tingin niya ay isang posibleng option ang sabihin yun sa Defense Force dahil baka mahil siya ng mga yon, kung saan hindi sumang-ayon si Kikoro at pinaliwanag na kahit na hindi siya patayin ng mga yon, makakaharap nito ang walang katapusang inspection and experimentation, na magsasanhi ng pagtatapos ng kanyang path sa pagiging isang Defense Force troop member. Dagdag niya na yung mga malalakas na halimaw na nabibigyan ng codenames ay supposedly ginagamit bilang parts para sa mga special weapons, kaya worst case scenario ay baka gamitin din si Kafka sa ganung bagay, na nagpatakot kina Kafka at Reno. Napaiyak sa takot si Kafka at hiniling niya kay Kikoro na sa kanila lang yung sikretong yun at isipin niya na lang na nililigtas niya ang isang matandang lalaki dun, kung saan nabigla si Kikoro dahil anlapit sa kanya ni Kafka. Pumayag naman si Kikoro dahil niligtas naman daw siya nito, pero sa oras na malaman niyang isa siyang halimaw na nananakit ng tao, ay siya mismo ang papatay kay Kafka. Kinilabutan si Reno sa narinig niya, habang si Kafka naman ay nakangiting pumayag dun at inaasahan niya daw si Kikoro na gawin yon. Matapos yon ay bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan iniisip ni Kikoro na sana ay hindi siya i-let down ni Kafka. Habang tinititigan si Kafka, ay biglang nagmukha yung nasusuka, kaya nawirduhan siya dun. Sumigaw siya na mukhang susuka na si Kafka, kung saan nagsorry si Kafka dahil ninenervyos daw siya kaya kumain siya ng marami, at nairita naman si Kikoro dahil normally daw ay hindi ka makakakain kung ninenervyos ka. Di nagtagal, nakarating ang ating mga katropahan sa Defense Force 3 o 4 temporary base, sa Leon Mall Sagamihara Store Parking Area. Nang makita nila Kafka at Reno yung halimaw, ay tila hindi makapaniwala ang dalawa sa laki ng halimaw na ito, at mukha itong pinaghalong kabute at alimango. Habang nakahanda na ang Hoshina platoon, sinabi ni Hoshina sa mga tauhan niya na siya ang mag-i-announce ng operation sa araw na yon. Ininform niya sila na matapos mag-originate sa Kananoa Fall, nagsimulang kumilos yung target habang lumalaki yun underground. Naniniwala sila na yung target ay lumabas above ground dahil naabot na noon ang pro-life ration phase. Si Mina naman daw ay pinapangunahan ng isang squadron upang asikasuhin yung base monster, kaso gayunpaman, ang issue daw doon ay yung innumerable afterbeast na nalilikha. Pinakita sa atin sina Haruichi at Aoi na kasama sa Nakanoshima platoon, at pinakita ni Hoshina sa kanila yung subjugation zone sa area. Isa raw yung district na walang importanteng facilities o main transportation networks para sa subjugation. Ang trabaho daw nila ay asikasuhin ang mga afterbeast habang pinipigilan nila yung lumabas sa zone na pinakita niya. Importante daw yun dahil malaki ang magiging epekto ng pagkapanalo o pagkatalo nila. Pinpoint niya na syempre, ang mga platoon na may newbies ay inilagay sa dulo. Gayunpaman, ang ibig sabihin noon ay sila ang last line of defense. Tinanong ni Hoshina kung may mga tanong ba, at wala namang sumagot kaya ibig sabihin noon ay okay na sila. Sinabi niya na kahit gaano pa sila kahusay nung training pa lang, ay hindi yun makakaligtas ng buhay. Kaya ipakita daw nila ang kanilang lakas sa battlefield, at tinawag niya sila na mga fledglings. Na-hype up yung mga katropahan doon, at di nagtagal ay sumigaw sila ng buong lakas, at matapos yun ay ginudlock sila ni Hoshina. Sinabi ni Reno kay Kafka na oras na, kung saan sumang-ayon si Kafka. Inisip ulit ni Kafka yung maaaring mangyari sa kanya kapag hindi siya nag-improve, at sinabi na kapag hindi maganda yung magagawa niya doon ay wala na siyang iba pang tsansa.
Habang tinititigan siya ni Kikoro ay sinabi niya na napakarami ng nararamdaman niyang pressure, pero somehow daw ay napaka-excited niya. Nagulat dun si Reno at napangiti, dahil na-realize niya na syempre, ayun yung trabaho matagal nang gusto ni Kafka, at sinabi nito doon na gawin nilang successful ang kanilang unang misyon. Bigla naman silang in-inform na mga nasa Point E, na yung invasion ng After Beast ay nakumpirma na, at pinapunta na sila agad sa area upang i-subjugate yung mga halimaw. Nagsuot na ng gas mask si Kafka, at inaya na si Kikoro na sumugod. Agad na nagsisugod ang ating mga katropahan habang sinasabi ni Kikoro na bakit siya inuutusan ni Kafka. Pinaalalahanan naman ni Kafka si Reno na huwag itong mamatay, kung saan binalik yun sa kanya ni Reno. Ininform ni Kikoro si Kafka na paparating na yung halimaw, at pagkalabas ng higanteng kabute/alimango monster na ito ay agad na humanda sila Kafka na patumbahin yun. Nagsimula na ang debut battle ng mga baguhang Defense Force troops, habang sinusupervise sila ni Hoshina. Sinabi nito sa kanila na sa simula pa lang ay pabilibin nila yung seniors nila. Bumalik tayo sa District E, kay Kafka, at inisip nito na talagang nagsimula na yung laban, pero tila iba ang nararamdaman niya ngayon kumpara sa exam. Dahil ngayon ay ramdam niyang kalmado siya. Ramdam niyang nagre-respond sa kanya yung suit niya. Nilabas niya yung force release niya dahil sa excitement, pero sa kabila nun, binanggalang siya ng kaiju na nagpatalsik sa kanya. Sinigawan tuloy siya ni Kikoro na masyado siyang humaharap 1% lang naman yung kaya nitong ipalabas, kaya dapat daw ay nasa likod lang ito. Naumay din yung isa nilang kasamang senior doon at tinanong kung bakit ba nila kinakailangang mag-babysit ng mga baguhan, at sana naman daw ay mag-obserba muna sila sa malayo kung saan hindi sila nakakasagabal. Nairita naman si Kikoro dahil tila minamaliit sila noon. Sinabihan sila ng senior nila na hindi pa nila alam kung nasan yung vitals ng mga kalaban nila, kaya hanggat wala silang impormasyon galing sa frontline group, ay dapat silang mag-ingat. Bigla namang binaril ni Kikoro yung halimaw na nagpagulat sa senior, at sumang-ayon siya, habang sinasabi na mag-iingat siyang barilin yung mga areas ng kaiju na maaaring maging vital. Pinagbabaril ni Kikoro yung halimaw sa harapan nila, kaya windang na windang yung senior at hindi makapaniwala na ganun kalakas ang isang bagong solte sa kanilang defense force. Doon niya napagtanto na ganun pala talaga ang lakas ni Kikoro. Tinawag naman ni Kafka si Kikoro, at pinuri niya yon, kung saan patag ang kinilig si Kikoro at sinabi na obvious naman yon dahil siya yon. Bigla namang in-announce ng bodysuit niya na nagiging abnormal yung vitals niya at bumibilis yung tibok ng puso niya. Kaya nabigla si Kikoro at sinabi na hindi yun kailangan sabihin yung mga ganong bagay. Sa District F naman, inaatake na rin silang kaiju, at in-instruct sila ng senior nila doon na finishing blow na lang ang kailangan sa isa doon, at agad namang nagpakitang gila si Iharo, at pinagbabaril yung halimaw na yun, na nagsanhi ng tuluyang pagtombo nun. Pinuri siya ng senior nila, kaya nung yayabangan na niya si Reno tungkol doon, ay pagkalingon niya doon ay nakatalo yun ng isang kaiju ng mag-isa, na nagpagulat sa kanya. Tinalo noon yung kaparehong kaiju na pinagtulungan nila ng seniors nila, kaya hindi siya makapaniwala. May inilabas na vial si Reno, at pinaliwanag noon na pinalitan niya yung trait ng bala niya from explosive to freezing, at mukhang gumagana naman daw yun. At gamit ang bala na yun ay magagawa nilang makipaglaban habang pinapabagal yung movement ng kalaban nila. Tila parang kapag nasanay na siya doon ay sa tingin niya kaya na niyang hunting in ang mga yun ng mas mabuti. Kinilabutan si Iharo sa confidence na ipinakita ni Reno, habang si Reno ay iniisip na alam niyang hindi pa yun sapat at kinakailangan niyang maging mas malakas, para daw hindi na kinakailangan ni Kafka na mag-transform. Pumunta naman tayo sa District J, at hindi rin makapaniwala yung mga seniors doon. Lumalabas na ang mga nagpapakitang gilas naman doon ay sina Haruichi at Aoi, kaya napatanong yung isang senior sa platoon leader nila doon na si Nakanoshima, na anong meron sa mga newbies sa taon na yun at tila nawawala na siya ng confidence dahil sa galing at lakas ng mga yun, kung saan sinabi ni Nakanoshima na narinig niya nga na maganda-ganda yung harvest nila ngayon, pero hindi niya inaasahan na ganun kaganda yun. Nagyabangan na naman sina Aoi at Haruichi at sinabi ni Aoi dito na nakatatlo na siyang kaiju, kaya parang ang kupad daw kumilos ni Haruichi, kung saan sinabi ni Haruichi na tinulungan niya yun sa pagpatay ng dalawa dun.
Bigla namang nagkomento si Nakanoshima at tila kilig na kilig ito sa mga bagong solte dahil meron sila dong wild type at elegant type, kung saan nabigla yung isang kasama niya na itsura pala yung tinutukoy niya kanina. Dahil nakyutan siya sa pagpapalakasan ni Aoi at Haruichi ay inisip niya pa na gawin niya silang official member ng kanyang platoon na nagbigay kilabot sa dalawa. Joke ang aside, narinig niya daw kay Hoshina na merong kaunti na nag-stick out pero lumalabas daw na hindi lang yun yung kaso. Dahil kumpara sa nakaraang mga taon, yung released force ng mga baguhan dun ay mataas, at mukhang dahil daw yun sa mga top newbies kaya lalong nagsumikap yung iba. Bumalik tayo sa District E, at habang nasa sandbags pa din si Kafka, ay namangha ito na yung mga kasabayan niyang newbie ay marami ng napapatay na kaiju. Napaisip tuloy siya doon na hindi yun mabuti dahil kumpara sa iba, pabigat lang siya doon. Inisip niya kung ano ba yung pwede niyang gawin doon, at bigla niyang naalala yung komento ng senior nila na hindi pa nila alam kung nasan yung vitals ng kalaban, kaya may naisip na siyang gagawin. Habang nakatitig sa nakatumbang kaiju, ibinalik na ni Kafka yung composure niya, at sinabi na gagamitin niya yung sarili niyang weapon upang makipaglaban. Nabigla yung senior niya sa ginagawa niya, dahil lumalabas na sinimulan niyang i-dissect yung kaiju sa tabi nila. Napakomento si Kafka sa isip niya na ang laking tulong ng suit sa ginagawa niya kahit 1% lang yung napapalabas niya dun, at kung maging posible man na ma-mass produce yun ay inisip niya din kung mapapahulsale yun sa disposal industry. Habang nagda-dissect ay napansin ni Kafka na kapareho ng katawan ng kaiju na iyon ang isang fungus-type monster, kaso wala yung core nito sa usual na location. Habang hinahanap yung core ay di nagtagal ay may napansin siya. Agad niya namang tinawagan si Hoshina upang sabihin na nakita na niya yung lokasyon ng core ng halimaw. Pinaliwanag niya na nasa base iyon ng leeg nila, kaso dahil nasa ilalim iyon ng matigas na fiber muscles na umaakto bilang spine, kaya yung mga troop members na may mababang offensive ability ay kinakailangan na atakihin yun galing sa gilid para tumagos yun. Nauunawaan naman daw yun ni Hoshina. At may idinagdag pang isang bagay si Kafka at napaka-importante daw nun. Yung mga after beasts daw ay meron din proliferative organs, at yun daw yung puti na mabukol na organ malapit sa puwete ng mga yun, at kung hindi nila yun sisirain ay lalabas lang ang bagong after beast na gawa sa corpse ng namatay na after beast. Tinawag naman siya ni Hoshina, at pinuri siya noon na maganda yung ginawa niya. Lumalabas na ang pangalan pala ni Doc ay Okanogi nang utusan siya ni Hoshina na ipasa yung impormasyon na nakuha niya kay Kafka sa lahat ng troop members. Nagkomento si Hoshina na sigurado siya na kasama dun yung experience ni Kafka sa previous job niya kaya niya nalaman yun, pero talagang nag-pay off yung pag-aaral niya. Nang purihin siya ni Hoshina, natuwa si Kafka at inisip na nagawa niyang maging useful sa defense force. Ininform ni Kafka si Hoshina na siya na baalang tapusin yung mga corpse na hindi pa nasesire yung core, habang iniisip na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para maabot si Mina at makasama sa tabi nun. Bigla naman siyang may narinig na malakas na pagsabog sa likod niya, kaya napatanong siya kung ano yon. Sinabi naman ni Hoshina na mukhang nagsimula na sila, at dapat manood daw ng maigi si Kafka. Nakita naman natin si Mina na may hawak na higanteng cannon, at nakapwesto na yon upang umatake. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, ay nagawa niyang magamit yung malaking cannon na yun upang pasabugin yung core ng higanteng kabute/alimango na kaiju. Sinabi ni Hoshina kay Kafka na ayun yung kapangyarihan ng taong in-aim ni Kafka na makatabi, kung saan manghang-mangha naman si Kafka sa nakita niya. Matapos tumama ng atake ni Mina, ininform siya ni Okanogi na tapos na yung guidance ng base monster to target location, at sisimulan na daw nila ang concentrated firing sa 4 na limbs noon. Sinabi naman ni Mina na tapos na ang pagloading niya ng pangatlong bullet, kung saan naiintindihan daw yon ng kausap niya at sinimulan na nun yung calculations para makaatake na siyang muli. Bigla niyang naalala yung pag-uusap nila ni Kafka dati tungkol sa kung sino yung mauunang maging troop member sa kanila. Nakita niyang nanunood sa kanya si Kafka, at sinabi noon dun kahit hindi siya nun narinig, na ito siya sa kasalukuyan. Ginamit niya ang kanyang released force, at umabot ito sa nakakahangang 96%. Bumaril na siya upang patamaan ulit yung higanteng kaiju, at sa sobrang lakas nun ay naglabas pa yon ng napakalakas na shockwave. Umabot yung lakas nun kina Kikoro at Kafka, at pagkatama nun sa halimaw,
ay solido yung gumawa ng malaking butas sa katawan ng kaiju. Gulat na gulat si Kafka habang hindi din makapaniwala sina Reno at Kikoro sa lakas ni Mina. Nireport naman kay Mina ng info room na nawala na yung life response ng base monster at tumutamba na yon. Natapos na daw mag-load ang yung pang-apat na bullet, kung saan pinaghanda na siyang bumaril ulit. Binaril niya ulit yung halimaw, at in-inform siya na natalo na yung base monster at na-obliterate na yon. Kaso niload ang panimina yung pang-5 bullet, kaya nagtaka yung nasa info room dahil natalo na yung halimaw, kung saan sinabi naman ni Mina na isa yung order, kaya wala nang nagawa yung kausap niya na sumunod. Pagkabaril niya ay kitang-kita ni Kafka yung solidong pagtama nun sa halimaw. Napakomento si Kafka kung gaano nagkakaiba kapag nakita mo lang yung lakas ni Mina sa TV o sa binoculars. Kinilabutan siya sa tunay na lakas ni Mina. Nilapitan naman siya ni Hoshina at tinanong siya nito na dahil daw ba doon ay na-feel niya ng sumuko, kung saan na-weirduhan siya doon. Pinaliwanag ni Hoshina na kung gusto niyang makatabi si Mina ay ibig sabihin noon ay dapat meron siyang kaparehong level ng lakas na kagaya ng nakita niya ngayon. Naiiritang tinanong naman ni Kafka na dahil sinasabi yun ni Hoshina, ay kaya din daw ba noon magpakita ng ganung level ng lakas, kung saan napakamot lang sa ulo si Hoshina at sinabi na imposible yon, na lalong nagpairita kay Kafka. Habang may sumusugod na sa kanila na kaiju sa likod, pinaliwanag ni Hoshina na mababa yung released force niya para sa mga shooting weapons, kaya wala siyang ibabatbat sa lakas ni Mina kapag katapat ang malalaking kalaban. Biglang nahiwa yung kaiju na sumusugod sa kanila, at sinabi niya na instead, kapag small to medium size yung kalaban, ay baka nasa kanya yung upper hand. Napansin ni Kafka na katanas yung gamit ni Hoshina, pero sa sobrang bilis nun ay wala siyang nakitang movement na naganap. Pinaliwanag ni Hoshina na yung family lineage niya ay isang clan ng monster subjugators na nagmula pa sa Muromachi period. Pinakita ni Hoshina yung preferred weapon niya, at sinabi na mas magaling siyang gamitin yun kesa sa baril. Napakomento si Kafka na yung class ng commander at vice commander nila yung pinakamalakas na force sa isang troop, at nabigyan pa yung mga yun ng personalized equipment na swak sa kanilang individual needs. Ininform naman si Hoshina ni Mina na naasikaso na niya yung base monster, kung saan agad na kumilos si Hoshina at sinabi na tapos na yung pag-uusap nila ni Kafka at magsisimula na yung main event. Dahil doon ay nagtaka si Kafka dahil sinabi daw ni Mina na natalo na yung base monster, kaya pinaliwanag ulit ni Hoshina, na yung tunay na problema doon ay yung hindi mabilang na bilang ng After Beast na maipapakanak doon. Kahit na mapatambo nila yung base monster, yung mga After Beast na naiwan sa core noon ay magsisimulang sumugod sa kanila matapos noon. Nagsisugod ang sandamakmak na After Beast sa kanila, kaya ininform ni Hoshina yung iba to na oras na para sa huling labanan, kaya kapag natapos na nilang ubusin yung mga yon, ay uuwi na sila para kumain ng masarap na almusal. Napangisi si Haruichi doon at napakomento na napakadaling sabihin ni Hoshina yung bagay na yon. Bigla namang sumigaw yung isang senior nila doon at inasar silang mga baguhan na mukhang pagod na daw sila, kaya mukhang kailangan pa nilang mag-stamina training, at sinabihan nun yung ibang seniors na ipakita ng mga yun na hindi lang released force ang kinakailangan nila sa labanan. Nilapitan naman ni Nakanoshima sina Haruichi at Aoi, at paasar na sinabi nito na okay lang naman na iwan na nila yung mga yun sa seniors at magpahinga, kaya ano daw yung gagawin nilang dalawa doon. Naintindihan naman ng dalawa yung ibig sabihin niya, at sumagot ang mga ito na syempre ay tutulong din sila doon. Nagkomento si Okanogi na mukhang pagod na yung newbies, at para daw sa unang misyon ng mga iyon ay mabigat-bigat yung subjugation na yon. Ngunit gayon pa man daw, ay kung magawa nila yung ma-overcome ay maaaring mag-evolve yung mga iyon. Sinabi ni Hoshina na karamihan sa troop members ay tumitigil yung kanilang released force somewhere between 20 to 30% na nagpapatapos ng kanilang career bilang regular na troop member lang. Gayon pa man daw, maraming talentadong individuals na nagagawang makalampas sa hadlang na yon, at na-develop sila bilang commander class. Sa lahat daw ng newbies sa taon na yon, currently ay si Kikoro lang ang nakalampas sa wall na yon, pero meron pa daw isa, at nararamdaman niya iyon kay Reno. Habang nagpapahinga sa gilid ng pader, napapaisip si Iharu na nagsumikap siya ng todo at nag-training sa Subjugation High School ng ilang taon,
Kaya nagtataka siya kung bakit hindi siya makakip up kay Reno. May nag-announce naman sa kanila na papunta na yung After Beast sa District B. Kaya agad naman na inaya siya ni Reno na bumalik na sila sa front line. Habang nag-uusap, napansin nila yung isang lalaki doon na nakasuot ng uniforme ng Monster Sweeper Inc. Nagkokomento ito na nasira yung proliferative organ na nilagay niya sa loob. At nagtaka ito kung paano nalaman ng mga troops yun, kaya inisip niya kung meron bang kasapi doon na well-informed tungkol sa monsters. Taka si Reno doon, at pagkalingon ng lalaki, ay tinanong siya noon kung may alam ba siya tungkol doon. At mukhang ito yung undercover human-like kaiju na kasapi ng disposal crew member. Hindi naman maisip ni Reno kung bakit merong disposal crew member sa lugar na yon. Habang nangyayari yon, lumalabas na nanunood na pala malayo sina Toku, at ibang former co-workers nila Kafka, at napapakomento ito na ang laki ng Hanjo na kinakalaban ng mga yon, kung saan nagtanong yung isa kung nandun din ba sina Reno, at yung isa naman ay hindi ma-enjoy dahil di niya masyado kita ng walang binoculars. Kaya naman daw pala pinatawag yung lahat ng cleaner sa Tokyo Kanagawa area kasi grabe yung labanan na nangyayari. Bigla naman silang tinanong ng officer nila doon kung nakita ba nila yung newbie, kung saan nagulat si Toko at sinabi na tumambay na naman yun sa CR. Bumalik tayo kina Reno at sa tinutukoy nila Toko na newbie, na isang undercover human-like kaiju, at medyo nadismaya yun dahil plinano niya daw na i-outsmart yung mga Defense Force troops gamit ang isang Yoju variant na kayang mag-split off from itself, at nag-contemplate siya kung bubuhayin niya ba ulit yung mga yun dahil nakakapagod daw yun kapag ginawa niya. Napaisip tuloy si Reno kung ano yung pinagsasabi nun at ramdam niya na may mali sa lalaking yun. Tumayo na yung lalaki, at tinitigan siya nun, at nung pagsasabihan sana ni Iharu yung lalaking yun na delikado yung lugar, at mag-standby yun, biglang tumuro yung lalaki. Napatitig dun si Iharu at nagtaka, pero nung biglang nag-iba yung shape ng daliri nun, ay nagulat si Reno, at sinubukang balaan si Iharu na isa iyong atake. Gayunpaman, huli na ang lahat at tumama yung kakaibang atake ng lalaki sa may taas ng dibdib ni Iharu, na nagsanhi ng butas dun. Napakomento yung lalaki na hindi niya nataman yung puso, at talagang bumababa yung accuracy niya kapag nasa form siya na yon. Napasigaw sa sobrang sakit si Iharu, at nagsimulang tumulo yung dugo niya doon. Ayaw daw tumigil ng pagdugo ng sugat niya, at pinakalma naman siya ni Reno at gamitin niya daw yung function ng suit nila para mabind yung wound. Noindang si Iharu kung ano ba yung nangyayari doon at ano ba yung lalaking yon. Na-realize naman ni Reno na isang kaiju yung lalaki, at kung meron pang ibang humanoid kaiju maliban kay Kafka, ay may naalala siyang isa pa. Nag-transform na sa harapan nila yung undercover na humanoid, at di nagtagal ay pinakita na nito sa kanila yung tunay na form nito, na nagpagulat kay Iharu, at naalala ni Reno na ito yung parehong kaiju na lumabas sa exam. Tinanong ni Iharu kung yun daw ba yung nagpatamba kay Kikoro, kung saan sumang-ayon si Reno. Napakamot sa ulo yung kaiju, at sinabi na ayaw niya namang umalis doon ng walang dala-dala. Kaya tinanong niya kung kumuha ba siya ng isang officer bilang isang living sample. Nang inig sa takot sina Iharu at Reno, at agad na sinubukan ni Reno na ipaalam sa isang platoon leader na si Ikaruga yung sitwasyon nila, at nang hingi siya ng backup, kaso tila hindi gumagana yung radyo niya. Lumalabas na yung kaiju yung may kagagawa nun, at pinaliwanag nito na naasikaso na niya yung radio communication nila, at yung section na kung nasaan sila ay nasa loob na ng isang undetectable pocket of space. Habang humahanda ulit na umatake, dinagdag nito na para sa isang trick para maitago siya sa human world, ay tila gumagana yon ng maayos para ma-hunting sila. Napansin ni Reno na paparating na yung atake noon, kaya sinubukan niyang umilag, kaso tumama peren yun sa tagiliran niya. Nag-alala sa kanya si Iharu, at umataking muli yung kaiju, kung saan tumama naman yun ng solido sa hita ni Reno. Hindi mapaliwanag ni Reno yung sakit na nararamdaman niya dun, habang nagtataka yung kaiju na medyo wala siya sa tutok sa mga panahong yun. Habang tinitiis yung sakit, inisip ni Reno na grabe yun, at nagagawa nung kaiju na yun na mabasag yung shield ng suit niya na para bang wala lang yun. Bigla namang may napansin yung kaiju, at tinanong nito kung nakikita ba ni Reno yung atake niya, kung saan nagulat din dun si Iharu. Bumalik tayo in a point in time,
kung saan nag-uusap sina Reno at Kikoro, at pinaalam ni Kikoro sa kanya para if ever na makasalubong niya ulit yung human-like kaiju, ay may ideya na ito. Pinaliwanag ni Kikoro na nung una, inakala niya na magic yung ginagamit ng halimaw na iyon, pero kung titignan niya daw mabuti yung fingertips noon, ay meron yung certain tell bago umatake. Tinitigan naman ng maigi ni Reno yung daliri ng halimaw, at may napansin ito, kaya inisip niya na kinakailangan niyang pag-focusan yun at kapag nag-grasp niya yung timing ng atake noon, ay magagawa niya yung maiwasan. Di nagtagal, nagawa ng mailaga ni Reno ang atake ng halimaw, kung saan nagpamangha yun kay Iharu at kagaya nga daw yun ng inaasahan ng kaiju. Bigla namang binaril ni Reno yung kaiju, pero madali lang yun nun nasalag, at agad niya ding sinabihan si Iharu na umatras na ito at magpadala ng reinforcements. Nairita si Iharu at tinanong kung bakit siya yung dapat na mailigtas dun, kaya hindi niya napansin yung atake ng kaiju, pero sa kabutihang palad ay naligtas siya ni Reno. Gayunpaman, dumaplis pa rin yun sa balikat ni Iharu. Hindi din ma-explain ito kung gaano yun kasakit, at hiniling naman sa kanya ni Reno na umalis na dun, kaya nagulat si Iharu. Inisip ni Reno na wala nang mas nakakatakot sa sitwasyon nila. Iyon daw yung tumalo kay Kikoro, kaya alam niyang wala siyang ibabatbat laban dun. Di nagtagal, napagdesisyonan ni Iharu na umalis na dun, at dagdag ni Reno habang inaalala kung paano siya subukang iligtas ni Kafka, ay inisip niya na pero yung uri ng officer na gusto niyang maging, ay isang uri na kayang ibigay ang buhay nito sa alanganin upang protektahan ang kagaya niyan sa mga ganong oras. Kahit hindi man daw niya matalo yung halimaw na yon, ay at least mabibigyan niya ng oras si Iharu na makatakas. Dahil doon ay naglakas loob siya, at agad na sinubukan ulit na barilin yung kaiju, pero madali lang yung nailaga ng halimaw, at kumo-counter yon. Nagawa namang mailaga ni Reno yung mga atake noon habang siya rin ay nagbabalik ng atake. Habang tumatakas, napapaisip si Iharu na hindi na yun yung kilala niyang Reno dati, at hindi ito makapaniwala na nagagawa noon na makipagsabayan sa nakakatakot na halimaw na yon. Muntikan na din siyang matamaan ng atake ng kaiju, at kita sa itsura niya yung takot niya doon. Sinubukan niyang tumayo ulit, kaso hindi niya yun magawa kaya nairita siya sa sarili niya. Bumalik tayo in a point in time kung saan pinapaliwanag ni Hoshina na merong wall na tinatamaan ang mga troops sa kanilang unleashed combat power, at naglalaro daw yun around 20 to 30%. Isa raw yung wall na kakaunti lang ang nakakalampas, at lumalabas na napaisip dun si Iharu. Medyo na-bother siya dahil halos 2 linggo na yung nakalipas, pero hindi niya pa din naabot yung 20% unleashed combat power. Pinaliwanag niya na simula nung araw na niligtas siya ni Mina, ay dinedicate na niya yung buhay niya upang lumakas, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay tila nilalagpasan lang siya ni Reno na para bang wala lang yun, na nagpairita sa kanya. Bumalik tayo sa kasalukuyan, at biglang kumilos ng mabilis yung kaiju, at bigla yung napunta sa gilid ni Reno. Tila umaakto daw itong si Reno na para bang kilala siya nito, at biglang may tumubo sa likuran niya. Lumabas ang 2 pang kamay sa balikat ng kaiju, at sinabi nito na sigurado siyang hindi alam ni Reno ang tungkol dun. Nagulat dun si Reno, at nung aatake na yung kaiju, biglang dumating dun si Iharu, at nagawa nung iligtas si Reno sa atake ng halimaw. Tila nabigla yung katawan ni Iharu dun, at hindi inaakala ni Reno na babalik yon. Gamulong-gulong sila dahil kay Iharu, at pagkatingin sa kanila ng kaiju ay lumalabas na nataman pala si Iharu sa katawan, na nagpaalala kay Reno at napatanong kung bakit niya iyon ginawa. Habang naghihingalo si Iharu ay na-realize niya na hindi naman talaga siya naiirita kay Reno, kundi naiirita siya sa lalaking hindi na naging mas better since then. Naiirita siya sa lalaking lagi na lang naliligtas. Bigla niya namang pin-point out kay Reno na hindi ito yung magliligtas sa kanya, kundi siya ang magliligtas dito. Nawalan na ng lakas si Iharu, at napakomento yung halimaw na hindi niya maintindihan yung nangyayari. Tinanong ni Reno kung bakit pa bumalik si Iharu, kung saan sinabi lang ni Iharu na tumahimik na siya at nagpakita siya doon ng flash round, kaya nagkomento si Reno na hindi naman yun yung issue. Ayun daw pala yung ideya ni Iharu ika ng kaiju, at sinabi noon na hindi yun gagana dahil buhay ka man o hindi ay walang makakaalis doon nang wala niyang permiso.
Nabigla dun si Reno, pero si Iharu ay malakas pa rin yung loob at sinabi na kung gayon ay kinakailangan lang nilang magpakalalaki, at papatumbahin nilang dalawa yung halimaw na iyon. Pero kahit sabihin niya daw yun, ay halata namang malala na yung sitwasyon niya kaya back up lang daw ang mabibigay ni Iharu sa kanya at magbibigay siya ng opening, kung saan si Reno na yung tatapos doon gamit ang isang full force attack. Humingang malalim si Reno, at sumunod naman siya sa plano ni Iharu, at agad na nilang ginawa iyon. Sumugod si Reno, habang bumabaril sa gilid si Iharu upang i-distract yung kaiju. Nagawang makailag ng kaiju sa mga atake ni Iharu, at biglang may lumabas na kuryente sa lapag, at napansin ni Reno na isa yung conductor round. Kaya sinabi ni Iharu na hindi lang siya yung nagtetesting ng iba't ibang uri ng bala. Napansin ng kaiju na nahirapan siya dun gumalaw, kaya napagdesisyonan niyang tapusin na muna si Iharu. Nang gagamitin na ng halimaw yung finger attack noon, ay pinagmasdan yun mabuti ni Iharu at inisip na marami na siyang natamong ganong atake, kaya timing na lang yung kailangan niya. Umatake na yung kaiju, pero nagawa na niya yung Mylagan, na nagpairita sa halimaw. Bumaril ulit si Iharu gamit ang kanyang conductor rounds, upang i-immobilize yung halimaw, at sinignala na niya si Reno na oras na. Kaya pamwesto si Reno at pinalabas yung maximum combat power niya. Habang nag-charge ng atake ay hinihiling ni Reno kay God, na kahit sa panahon lang yon, na kinakailangan niyang maging mas malakas kay Kikoro, at maski sa captain nila na si Mina, kaya sana daw ay bigyan siya noon ng kinakailangan niyang lakas. Di nagtagal, pinalabas na ni Reno yung charged attack niya, at solido yung tumama sa kaiju. Tinig ng maigi nila Reno at Iharu yung nangyari sa kaiju, at may napansin silang gumagalaw-galaw sa lapag. Gayunpaman, sa kasamaang palad ay ginamit ng kaiju yung nagkalat na labi ng ibang kaiju doon, upang salagin yung atake ni Reno, na nagpagulat sa kanilang dalawa. Lumabas na ulit yung human-like kaiju, at nang makita nito yung mukha ni Reno, ay nagkomento ito na based dun, ay mukhang wala ng ideya si Reno. Gamit ang dalawang ekstrang kamay nito, ay naghanda itong umatake. Sinubukang baluan ni Iharu si Reno, pero huli na ang lahat nang tumama ang maraming atake sa iba't ibang parte ng katawan ni Reno. Habang nangyayari yun, tumawag si Ikaruga kay Hoshina, at pinaalam nito sa kanya na nawalan sila ng communication kina Reno at Iharu, na nagpagulat sa kanya. Pinaliwanag nito na hindi nila matrack yung comlinks pati yung vitals ng dalawang yun. Narinig yun ni Kafka, at napansin niya na gumalaw yung mga bangkay ng kaiju sa tabi nila, kaya nagtaka siya doon. Tinawag siya ni Kikoro, at nung magtatanong pa lang siya, ay kinonfirm na ni Kikoro na yung halimaw na nakatapat nila sa training grounds ay nandun. Dahil doon, nag-spike yung pag-aalala ni Kafka kina Reno at Iharu. Bumalik tayo sa dalawa, kung saan alalang-alala na si Iharu sa bumagsak na Reno dahil sa natamo niyang atake kanina sa kaiju. Tila ramdam daw ni Reno na umaapoy yung katawan niya. Kinakailangan niya daw na i-bind yung sugat niya at tumayo ulit dahil buhay pa siya at hindi pa tapos yung laban. Sinubukan niyang tumayo, kaya napakomento yung kaiju na nagagawa niya paring gumalaw. Habang tumuturo ulit ay pinaliwanag ng halimaw na napakahirap pumatay ng tao sa pamamagitan ng pagpatay ng motor functions ng mga ito nang hindi sila pinapatay. Sinubukang barilin ni Iharu yung kaiju para pigilan yun, ngunit madali lang pinagsasampal ng kaiju palayo yung mga balang papunta dun, na nagpagulat kay Iharu. Nakita na daw ng halimaw yung trick na yon, at siya na yung inatake noon at tumama yun sa ilalim ng balikat niya. Tumamba na rin si Iharu dun, kaya pinuntahan na ng halimaw si Reno upang tapusin. Sinubukang tumayo ni Reno, pero agad lang siyang binaril ulit ng kaiju, pero mukhang hindi pa daw iyon tapos. Dahil doon ay binaril ulit ng kaiju si Reno, habang si Iharu naman ay napapaiyak na sa gigil dahil wala siyang magawa habang sinasaktan yung kaibigan niya sa harapan niya. Ampangit at ayaw niya man daw aminin yun pero talagang nakakahanga si Reno, at sigurado siyang magiging captain yun balang araw. Inabot ni Iharu yung assault rifle niya at sumigaw ito na nasisiraan na ng ulo yung kaiju kung hahayaan niyang matapos na dun yung laban nila. Kaso sa kasamaang palad, nang subukan niyang paputukin yun, ay lumalabas na may sira na yun, kaya napalingon sa kanya yung kaiju. Tumuro ulit ito sa kanya at sinabi na malapit na siyang matapos kay Reno at hindi na niya kailangan si Iharu.
Napaluhod na lang dun si Iharu at humiling kay God o kahit man daw sa Devil, na iligtas si Reno, iligtas ng mga iyon yung kaibigan niya. Humanda nang tapusin ng kaiju yung buhay ni Reno, at pumikit na lang dun si Iharu upang hindi makitang mamatay yung kaibigan niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang lumabas sa likod ng kaiju si Kafka na naka-kaiju form na, at sinabi nito na ang tanging mamamatay doon ay yung halimaw na nasa harapan niya. Nagulat doon yung kaiju, at pagkalingon noon ay nakatanggap siya ng solidong suntok sa mukha galing kay Kafka. Sa sobrang lakas noon ay napatalsik yung kaiju, at gulat na gulat naman doon si Iharu. Takang-taka yung kaiju sa kung ano yung nangyari dahil nakikita na niya yung sarili niyang katawan. Lumalabas na humiwalay yung ulo nito sa katawan nito dahil sa sobrang lakas ng suntok na natamo niya. Nang hingi naman ng tawad si Kafka kay Reno dahil ang tagal niyang nakarating dun, habang si Reno ay iniisip na lang na sobrang hina niya. Inakala niya daw na kaya niyang mapigilan na makahantong sila sa ganun, pero sa huli, napilitan pa din si Kafka na mag-transform dahil sa kanya. Gulat na gulat si Iharu dun, at habang binubuhat ni Kafka si Reno, nag-regenerate yung katawan ng kaiju at napakomento ito na siya pala yung tinutukoy nila. Si Kafka daw pala ang kaiju number 8. Gulat na gulat naman dun si Iharu habang nanunood. Nang hingi ng sorry si Kafka kay Reno dahil mukhang matatagalan pa sila dun ng onti, pero wag na daw itong mag-alala at mag-relax na lang ito, at gamitin yung function ng suit nila para i-bind yung sugat niya. Bigla namang natawa si Kafka na sino ba niloloko niya at bakit pa siya nagtuturo, siya nga mismo ay hindi iyon magawa. Nang ibaba ni Kafka si Reno sa isang gilid, tinawag siya nito at bago sumabak sa labanan, ay mag-ingat daw siya. Inisip ni Reno na alam niya namang malakas si Kafka, pero meron daw siyang masamang nararamdaman sa kaiju na nasa harapan nila. Nakatayo ng muli yung kaiju, at habang ibinabalik nito yung ulo niya, ay napatanong ito kung bakit nakikialam si Kafka sa kapwa nito kaiju, at mas malakas pa daw si Kafka sa inaakala niya. Nakakatakot nung sinabi na gusto niya yung bangkay ni Kafka, at bigla niya yung pinagbabaril sa katawan gamit ang kanyang finger attack. Nagulat dun si Kafka, at napatulo yung dugo niya sa bibig. Hindi naman makapaniwala si Reno na nagawang masugatan ng kaiju na yun si Kafka sa kaiju form nito. Napansin naman daw ng kaiju na ang hirap patayin nito ni Kafka, kaya bigla itong nag-transform muli at pinaliwanag na para mapatay niya ito, ay kinakailangan niyang maging mas malaki. Biglang nagsilabasan ang sandamakmak na limbs sa likod ng kaiju, na nagpagulat kay Iharu, at napakomento ito na pinaglalaroan lang pala sila kanina noon. Nang subukan ni Reno na paalisin na si Kafka dun, biglang nagalit ng todo si Kafka at nauunawaan niya na daw yun. Ayun daw pala yung ginamit ng halimaw na yun upang pagbabarilin yung mga katawan nila Iharu. Napalingon dun si Reno, at umatake na yung kaiju gamit ang kanyang bagong form, at nung papalapit na yun kay Kafka, bigla nitong binuka yung bibig niya ng malaki. May surge ng energy na damaloy sa spine niya papunta sa kanyang bibig. Nang tatama na yung atake ng kaiju, ay biglang sumigaw si Kafka, at gamit ang pambihirang ataking yun ay nagawa niyang mapigilan yung atake ng kaiju. Nabigla doon sina Iharu, Reno, at pati na rin yung kaiju. Nang magtatanong pa lang yung halimaw na kung paano yun nagawa ni Kafka, ay bigla na itong mabilis na lumapit sa harapan niya, at pinaulanan siya nito ng sandamakmak na suntok. Nabigla dun yung halimaw, at agad niyang sinubukang harangan si Kafka gamit ang bangkay ng ibang kaiju dun. Nagulat si Iharu sa ginawa ng kaiju, at napaisip naman yung kaiju na ito na chance niya na yun upang mag-recover. Gayunpaman, madali lang napunit ni Kafka yung depensya niya gamit ang lakas nito. Nagpanik na siya doon at sinubukan niyang umataking muli, ngunit dahil sa lakas at bilis ni Kafka, ay hindi siya makasabay doon. Sinubukan niyang i-maintain yung distance niya dito dahil napupush back siya ni Kafka. Napaisip siya na ang abnormal nang nangyayari sa kanya at may kakaiba doon dahil yung recovery speed ng mga natatamo niyang damage ay mabagal. Nalito siya doon kaya napagdesisyonan ng umatras, pero hindi siya hinahayaan ni Kafka na umalis ng ganun-ganun lang. Nakatanggap siya ng solidong suntok sa katawan, kaya napaisip siya na wala siyang opening para makatakas. Naghanda si Kafka na gamitin ulit yung power punch niya at sinabi na hindi ba't nasa torso yung core ng kaiju na ito,
kaya umanda daw ito dahil pasasabugin niya daw yun palabas sa katawan nito. Naramdaman ng kaiju na masama na yung lagay niya dun, at pagkasapak ni Kafka sa kanya ay sinubukan niya pa yung salagin, kaso dahil sa lakas nun ay unti-unting napupunit yung katawan niya. Di nagtagal ay tumalsik na yung katawan niya dun habang unti-unting nagdi-disintegrate. Napatalsik siya sa mga bahay dun, at habang nakalandusay na sa lapag, napapaisip ito na nagawa niyang mahold ng bahagya yung shape ng katawan niya, pero ngayon ay nakalabas na yung core niya. Nilapitan siya ni Kafka menacingly, at pagkaharap nito sa kanya, ay sinabi nito sa kanya na katapusan na niya. Bigla namang may narinig si Kafka sa gilid nila, at lumalabas na nakita na sila ng ilang Defense Force troops na kasapi sa Ikaruga Platoon, ang Team Delta, at pinaalam ng mga ito na nakita nila doon ang isang humanoid monster. Bumalik naman tayo in a point in time, bago makarating si Kafka kila Reno. Nagulat si Kikoro nang sabihin sa kanya ni Kafka na hahanapin niya sina Reno at Iharo. Pinoint out niya na hindi nga nila makontak o ma-detect yung vitals ng dalawang yon, kaya paano niya daw iyon hahanapin? Naalala ni Kafka yung mga nakaraang pangyayari nung nakakaramdam siya ng kaiju kapag malapit yun sa kanya, kaya unti-unti siyang nag-transform habang pinapaliwanag na kung kasama ng dalawang yun yung humanoid kaiju, ay magagawa niya silang ma-detect. Tuluyan ang nag-transform sa kaiju form si Kafka, at iniwan niya na yung area kay Kikoro. Nagulat dun si Kikoro, at agad na tumalon papalayo si Kafka. Bumalik tayo sa kasalukuyan, at pumunta tayo kay Kikoro na nag-alala dahil dun pa nag-transform si Kafka sa lugar na yon. Tinawagan sila ng Team Delta, at in-inform sila ng mga yon na sa southeast area ng District E, ay nakakita sila ng isang humanoid monster, at based daw sa features nun ay naniniwala silang yun ay si Monster Number 8. Nagulat dun si Kikoro, at agad namang nagpadala si Hoshina ng subjugation team dun. Lalong tuloy nag-alala si Kikoro kay Kafka. Sa sitwasyon naman ni Kafka, dahil na-distract siya sa mga dumating dun, ay hindi niya namalayang nakalayo na sa kanya yung kaiju. Mukhang nasira na daw yung camouflage space niya, pero salamat daw dun ay nagkaroon siya ng opening. Nairita si Kafka dun, at habang nagre-regenerate yung kaiju ay nagkomento ito na alam na nito yung characteristics ni Kafka, kaya papatayin niya daw ito sa susunod. Nang subukang habulin ni Kafka yung kaiju, bigla itong tumuro sa mga troops, kaya napilitan si Kafka na iligtas yung mga yun sa atake nito. Sinalag niya yung finger attack noon gamit ang kanyang mga braso. Nagtaka yung mga troops dahil niligtas niya yung mga yun. At bago tuluyang umalis yung kaiju, sinabi nito na sa kabila ng pagiging halimaw ni Kafka, ay nagbe-behave ito na parang isang human, at magkikita daw silang muli. Matapos yun, napagdesisyonang tumakbo ni Kafka dahil naspatan na siya, at agad siyang tumalon ng mataas para makatakas dun. Habang nasa ere, ay natuwa siya nang makitang maliligtas na sila Reno at Iharo. Kahit na nakatakas daw yung humanoid kaiju dun, ay na-fulfill niya yung goal niya. Sumunod noon ay lumandang siya sa isang eskinita, para mag-transform pabalik sa human form nang walang nakakakita. Nang inaakala niya na wala namang masyadong tao at drones dun, biglang lumabas sa likod niya si Hoshina, at sa wakas daw ay nakita na niya ang detalye nilang halimaw na may jet black body at demon-like skull mask. Naghandang umatake si Hoshina dun, at nabigla naman si Kafka nang makita niya ito. In-inform ni Hoshina yung iba na nasa District F siya, at kaharap na niya ngayon yung Monster Number 8, kung saan natakot sina Reno at Kikoro sa kakalabasan nun, habang nakuha din nun yung atensyon ni Mina. Mukhang inalagaan daw ng mabuti nitong halimaw na ito yung troop members niya. Nagulat si Kikoro na ang ibig sabihin pala ni Hoshina sa magpapadala siya ng subjugation team, ay papapuntahin niya doon yung sarili niya. Gusto man kausapin ni Reno si Hoshina na hindi talaga halimaw yung kaharap noon, ay hindi niya yun magawa dahil sobrang nanghihina na siya. Pagkalingon ni Kafka, ay bigla nang sumugod si Hoshina sa kanya, at sobrang bilis nung sinubukang hiwain yung ulo niya. Sa kabutihang palad ay nailagan niya yun, pero matapos yun ay nagpaulan ng sandamakmak na slashes si Hoshina sa kanya. Habang umaatres ay naalala ni Kafka yung sinabi nito na mas malakas yung si Hoshina laban sa small to medium-sized monsters kumpara kay Mina,
At dun niya napagtanto na hindi yun nagluloko at sanay na sanay talaga itong makipaglaban sa mga ganong klaseng halimaw. Napakomento si Hoshina na ang hirap niya kalabanin at dapat daw ay nahiwa na niya ito ng 1 o 2 beses. Sa kaloob-looban naman ni Kafka ay sinabi niya na kapag nakikita niya yung vice commander nila ay lagi lang yung nakangiti, pero sa mga panahong yun ay ganun daw pala yung itsura noon kapag pumapatay ito ng halimaw. Napagdesisyonan ni Hoshina na magseryoso sa laban, at ni-request nito kay Okanogi na alisin yung limiter niya, kung saan sumunod yun. Hamandang sumugod si Hoshina at isa-subjugate niya daw si Kaiju No. 8. Paglabas ng released force nito, ay umabot yun sa nakakamanghang 92%, at ito pala ang tinatagong lakas ng pangiti-ngiti lang na vice commander na ito. Narinig yun nila Reno, Iharu, at Kikoro, kaya nag-alala ang mga ito kay Kafka, habang si Kafka naman ay humahanda ng tapatan ang nagseseryosong Hoshina. Naalala niya bigla yung nangyari sa sinapak niya yung Kaijo kanina at kung paano yun nap-unit. Inisip niya na ano yung gagawin niya doon kasi hindi niya naman magagawa yung ganong klaseng atake kay Hoshina. Habang nag-iisip, bigla na lang siyang nahiwa sa katawan ng may pabihirang bilis, kaya nagulat siya dito. Napatitig siya doon habang mabilis nang kumikilos si Hoshina at nagawa na niya daw na mahiwa yung katawan nito. Flinench ni Hoshina yung lahat ng muscles niya sa legs. At habang pasugad yun ng mabilis kay Kafka, ay napapaisip si Kafka na wala siyang magawa dahil si Hoshina ay hindi isang kalaban na kaya niyang tapatan kapag nagpigil siya. Pinaliwanag naman dito na yung suit ng Defense Force ay isang organic weapon na gawa sa muscle fibers and cells ng monsters, at kapag mas mataas ang released force mo, ay mas makakapagtunin ka sa suit upang palabasin yung power nun. Dahil sa gulat ni Kafka doon ay napakomento siya sa isip niya na nung una ay kalokohan na yung bilis ni Kikoro nang makita niya yon, pero mas ibang level daw itong si Hoshina. Sa sobrang bilis noon ay tila nakakagawa pa ito ng after images, kaya inisip din doon ni Kafka na hindi yun isang galawan ng isang human being. Hindi daw makakip up yung depensa siya sa mabibilis na atake ni Hoshina, at kung susumayin niya lang yung movement nito sa nakalaban niyang Kaijo kanina, ay malayo ang agwat ng bilis ni Hoshina doon. Ginamit bigla ni Hoshina doon ang kanyang blade cutting technique first form, empty strike, at biglang nahiwa yung kaliwang dibdib at kamay ni Kafka, na nagpagulat doon. Nagulat siya dahil na-dodge niya yung ataking yun pero tumama parent, kaya inisip niya na isa yung invisible slash attack. Nakita naman na daw doon ni Hoshina yung core niya. Agad na ni-regenerate ni Kafka yung hiwa niya. At napakomento siya doon na kaya nagagawa niya iyon ay hindi na talaga siya human. Na-realize niya din na kapag ginagawa niya ang reconstruction ay malaki ang ginagamit ng energy, kaya magiging masama daw sa kanya kapag patuloy siyang matamaan ng mga atake ni Hoshina. Sumugod muli si Hoshina sa kanya, at mabilis silang nagsabayan ng mga atake, at nagagawa niyang masuntok yung mga katana ni Hoshina. All or nothing na daw ang sitwasyon niya doon kaya kinakailangan niyang sumugal. Si Hoshina naman ay hindi makapaniwala dahil nakakasabay pa din si Kafka sa kanya kahit na ibinibigay niya yung lahat niya dun. Nagagawa daw nun na accurately na maiwasan yung mga atake niya at napapa-off track ang mga yon. Kaya sigurado daw na above Fortitude 8.0 yung nakakaharap niya, isang specimen na pwedeng i-categorize bilang isang mega monster. Nagtaka din siya doon at inisip na ano yung nasense niya dong discomfort habang nakikipaglaban. Brinash off niya yung nararamdaman niya na yon, at napagdesisyonang ilagay yung sarili niya in top gear in one go. Pumorma si Hoshina at ginamit nito ang kanyang blade cutting technique fifth form, mist strike, at malaksi yung gumawa ng cross slash papunta kay Kafka. Nagulat si Kafka doon, at sinubukan itong ilagan yun, ngunit inabot pa rin nun yung paa niya. Agad na nag-follow up si Hoshina, kaya nabigla si Kafka at na-realize na disguise lang yung atake nun kanina, at three-part attack pala yun. Nagawang siyang mahiwa ng malakas na Hoshina sa tagiliran, pero nung inaakala ni Hoshina na nagawa na nitong mahiwa siya, ay biglang may lumabas na mga ngipit sa nahiwa nito, at kinagat na mga yun yung katana niya. Dahil dun ay hindi niya mahugat sa katawan ni Kafka yung blade, at napaisip naman si Kafka na delikado kung tumama yun sa kanya, at mas malakas pa yun sa inaakala niya. Pero gayon pa man daw, dahil nakita na ni Hoshina yung core niya, ay alam na niyang doon siya tatargetin nito.
Humanda siyang sumapak, at nang susuntok na siya, napamura na lang si Hoshina dun. Nang tatama na yung suntok ni Kafka ay mukhang tumama yun sa katana ni Hoshina dahil naputol yun. Napalayo si Hoshina dahil dun, at habang napa-atras siya, ay mabilis na tumakas dun si Kafka. Sa lakas ng suntok ni Kafka sa katana niya ay nanginig yung kamay niya dun. Nagawang makatakas si Kafka sa kanya, kaya napa-facepalm na lang siya dun. Matapos yun, nire-report niya kay Mina yung nangyari, at sinabi niya na nakatakas sa kanya si Monster Number 8. Pumunta naman tayo kay Kikoro, na nakikinig habang nakaupo sa bangkay ng mga kaiju, at na-inform sila na nawala yung naputol na limb ng Monster Number 8, kaya nabigo silang makakolekta ng sample, at gumawa na daw sila ng investigation team. Napapaisip dun Kikoro at sinabi niya dito na nang makita niyang mag-transform sa harapan niya si Kafka ay nagpaisip sa kanya kung talaga bang okay lang sa kanya na magpatuloy na pagkatiwalaan yon. May narinig naman siya sa kanyang likod, kaya napalingon siya dun. Lumalabas na si Kafka yun at nakabalik na ito sa area. Kita naman yung tuwa sa mukha ni Kikoro nang makita niya si Kafka. Napangiti dun si Kafka at nanghingi ito ng sorry dahil pinag-alala niya daw si Kikoro. Kaya napablush si Kikoro at itinanggi na nag-alala siya kahit halata naman sa itsura niya. At kalimutan daw ni Kafka yung tungkol dun at marami pa siyang gustong sabihin. Habang nag-e-alasonere siya ay tuluyan nang nawala ng lakas tumayo si Kafka dahil sa pagod, kung saan mabilis na kumilos si Kikoro upang seluhin yon. Pagkalapit niya dito ay nanghingi ng sorry sa kanya si Kafka dahil hinayaan daw niyang makatakas yung halimaw na nanakit kay Kikoro. Kaya kinilig na naman dito si Kikoro at sinabi na lang na okay lang yun since gusto niyang patayin yun gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang subukang maglakad ni Kafka ay nagalit si Kikoro at tinanong kung saan ito pupunta bagbog na yung katawan niya. Kaya pinaliwanag ni Kafka na kailangan niyang puntahan sina Iharu at Reno dahil lubha yung nasakta. Hinayla siya ni Kikoro at pinoint na wala naman siyang magagawa kung puntahan niya yun. At inassure siya na magiging okay lang yung mga yon dahil nagsimula na daw yung Defense Force na mag-apply ng monster recovery powers maski sa medical technology, at hindi naman daw magiging mali ang babaeng nakaranas na nun first hand. Naniwala naman dun si Kafka kaya napaisip siya dun na na-persuade ang kagaya niyang 32-year-old na lalaki ng isang teenager. Matapos yun ay pinoint ni Kikoro na sa halip na iniisip niya yung bagay na yon, ay dapat mas mag-aalala si Kafka sa sarili niya, hindi lang siya nakita ng mga troop members, kundi pati na rin ay nakasalamuhan nito yung vice commander nila, kaya hindi daw magiging kakaiba kung may mapansin si Hoshina doon, kung saan nag-alala naman si Kafka. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo kay Hoshina at mukhang nagpapahinga ito. Dumating dun si Mina at napakomento ito na bihira niya itong makitang down na down. Tinanong ni Mina kung malakas ba yung halimaw na nakatapat niya, kung saan nagulat sa kanya si Hoshina at sinabi nito na nakita siya nito in a rather embarrassing moment, kaya pinicturean pa siya ni Mina para maging memento. Joke ang aside, pinaliwanag ni Hoshina na malaki ang tsansa na isang mega monster si Kaiju number 8, na kumuha ng atensyon ni Mina. Kung ayun daw yung kaso dun, yun ang magiging unan mula nung nangyari yung isa pa sa Fukuoka 5 years ago. Pero sa kabutihang palad ay wala naman daw na-report na casualties na si Monster Number 8 ang may gawa in the past few months, at mukhang hindi naman yun isang type na basta-basta na umaatake ng tao. Dun na-realize ni Hoshina yung dahilan ng sense of discomfort niya. Nagtaka siya kung bakit yung katana yung sinapak ng halimaw imbis na siya. Yung kakaibang movements and reactions din daw noon ay hindi parang isang halimaw, kundi mas maihahalin tulad niya yun sa pakikipaglaban-laban sa isang human. Naglakad na papalayo si Mina at sinabi nito na siya na ang bahala doon at magpahinga na si Hoshina. Dagdag niya na ano pa mang type ang isang halimaw, ay dapat nila yung i-subjugate. Sa isip naman ni Hoshina ay sumang-ayon siya doon, at nagbigay respeto sa commander niya. Bigla naman siyang tinawag ni Ikaruga, at nagulat siya sa lakas ng boses nito, at ano daw yung problema. Pinaliwanag noon na yung umataking humanoid kina Iharu at Reno ay pinaniniwalaan na yun din yung lumabas sa examination venue, pero nung nakita nila yung halimaw na yon, ay mukha daw yung isang human nung una, na nagpagulat kina Hoshina at Mina. Hindi makapaniwala si Hoshina sa narinig niyang trait ng halimaw na yon.
Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa Monster Sweeper Inc. at may nagre-report dito na regarding sa halimaw na lumabas sa Sagamihara City ng madaling araw kahapon, nakakuha daw sila ng info na isang humanoid monster ang lumabas dun, at patuloy pa din ang investigasyon para dun. Gulat na gulat sila Toko dahil pumunta pala dun si Hoshina, at kasama nito si Okanogi. Pinaliwanag ni Okanogi na gusto nila silang magbigay ng information tungkol sa nawawalang worker nila. Meron daw ba sila ng picture ng mukha nun o kung ano dahil makakatulong daw yun sa paghahanap kung merong ibang shots galing sa ibang anggulo. Nag-alala naman dun si Toko at napatanong kung okay lang ba yung katrabaho nila at pwede daw ba nilang malaman kung ano yung alam nila dun, kaya napatingin si Okanogi kay Hoshina, at pinaliwanag naman ni Hoshina na hindi sila pwedeng mag-disclose ng information tungkol sa isang kaso na kasalukuyang iniimbestigahan. Yumuko si Hoshina upang magbigay respeto at hiniling yung cooperation nila Toko sa kaso na yon. Sa sumunod na eksena, umalis na sila Hoshina at Okanogi, at napatanong si Okanogi kung naniniwala ba si Hoshina na tama ba na hindi i-announce sa publiko yung posibleng existence ng isang halimaw na kayang mag-transform bilang isang human. Pinaliwanag naman ni Hoshina na isa yung desisyon ng East Japan Headquarters, kaya hindi makakatanggi yung higher-ups nila dun, at naiintindihan niya daw kung bakit. Sinabi niya na habang nagkukunwari yun bilang isang tao ay hindi naman nagbago yung bilang ng mga namatay at nawawalang tao kumpara sa mga nakarang taon, kaya sa madaling salita ay wala naman yung ginagawang hakbang. Marahil ayun daw yung dahilan kung bakit inisip ng mga yun na mas mapanganib ang pag-aanunsyo at pag-provoke dun. Hindi lang daw yun dahil kapag nagsimula ng mag-doubt yung mga tao tungkol sa kung sino ba yung monster, magsisimulang mag-jump to conclusions ang mga yon, na magsasanhi ng panic ng mga tao, at baka mapatay ng mga yon yung mga inosenteng kamukha nun at pwede rin yung magsimula ng bullying at riots. Kaya ang pwede daw nilang gawin dun bilang soldiers ay hanapin yung halimaw na yun sa lalong madaling panahon. Habang tinitignan ni Hoshina yung files ng humanoid, ay napaisip siya na kakaiba yun dahil nag-e-exist yun bilang proper person sa census. Sa sumunod na eksena, pumunta tayo sa humanoid kaiju, at kitang-kita na nanghihina ito habang naglalakad sa daan. Pinagpipit-pit naman siya ng dada ang driver dun, at di nagtagal ay binabaan siya noon at nagalit sa kanya dahil nasa gitna daw siya ng kalye. Nang hindi niya yun pansinin ay lalo yung nairita sa kanya, kaya lumingon siya doon at tinuro yun. Gayunpaman, nagbago yung isip niya dahil na-realize niya na hindi magandang ideya na mas mag-stand out pa siya sa radar. Kaso nag-iba ulit yung isip niya nang makita niya yung mukha niya sa salamin ng kotse, at sinabi na kinakailangan niyang palitan ang itsura niya. Nang lingunin siya ng lalaki dahil naiirita ito na bakit siya nakatitig sa kotse nito, ay nag-transform yung humanoid kaiju at agad na hinawakan yung lalaki. Kinain niya yung lalaking yun habang wala namang magawa yung lalaki. Matapos yun ay pumasok siya sa kotse, at narinig nito yung balita na in response sa kasalukuyang monster incident, na itinuring bilang long-term subjugation target ng Defense Force ang humanoid monster na nagpakita sa examination venue at Sagamihara, at binigyan daw nila yon ng codename na Monster No. 9. Nakita ng kaiju na yung kinain niya ay naninirahan ng mag-isa, kaya ang convenient daw nun, at nagawa na nung mag-transform sa itsura ng lalaking yun. Matapos yun, inisip na niya kung paano niya papatayin si Kafka, at biglang bumalik yung ulo niya sa kaiju form. Dahil dun ay binalik niya yung composure niya at inisip na kinakailangan niya muna na magtago ulit hanggang sa makapag-adapt siya sa katawan na yun. Habang binabalita yung tungkol sa Monster No. 9, ay nagising na si Reno, at nakahiga na siya sa Defense Force Hospital. Pagkalingon niya sa gilid, ay nagulat siya nang makita niya na nandun sina Kafka at Kikoro. Ngumiti naman si Kafka dahil nagising na siya, at napakomento naman si Reno na masaya siyang okay ang kalagayan ni Kafka. Napangiti si Kafka pero di nagtagal ay binatukan niya si Reno at sinabi na dapat siya yung nagsasabi noon. Napahawak si Reno sa mukha niya dahil dun, at bigla siyang nagpasalamat kay Kafka sa pagligtas sa kanya at Iharo. Nagulat naman sina Kafka at Kikoro sa itsura ni Reno habang sinasabi yon, at may sumingit naman dun at lumalabas na nandun din si Iharo, at napatanong ito kung bakit nagpapasalamat si Reno kay Kafka. Dahil dun ay nagulat si Reno dahil hindi niya napansin na nandun din yon. Napatanong si Iharo na hindi daw ba ay yung Monster No. 8 yung tumulong sa kanila,
kung saan ninerbyo si Kikoro at pinaliwanag na si Kafka yung nakaalam ng proliferative organs ng afterbeasts, at malaki daw ang naitulong nun, kung saan sumang-ayon naman si Iharu. Nagpasalamat na din si Iharu kay Kafka, kung saan kabadong nagpasalamat si Kafka dun. Dagdag ni Iharu na pero iniisip niya Perrin kung bakit sila tinulungan ng halimaw na yun, na lalong nagpakaba kay Kafka. Sobrang lakas daw ng halimaw na yun ika ni Iharu, at pagkarating nun ay pinalipad nun yung ulo ni Monster No. 9, at kahit na isa daw yung monster ay napaka-cool nun. Habang sinasabi niya na maganda sana kung nakita yun nila Kikoro, ay ipinakita si Kafka na kinikilig sa mga papuri ni Iharu sa monster form niya. Dahil doon ay napatanong si Iharu kung bakit siya nagbablush, kaya agad siyang sinapak ni Kikoro upang ibalik yung composure nun, at si Kikoro na ang nagpaliwanag na ganun lang talaga yung natural look ni Kafka. Naniwala naman dun si Iharu, kaya nakahinga na ng maluwag si Reno at inisip na buti na lang at si Iharu yung kausap nila dun. Habang nagbabonding sina Kafka, Reno at Iharu, lumabas muna si Kikoro sa kwarto at kinausap nito si Haruichi sa smartphone, at pinaliwanag na gising na sina Reno at Iharu, at madi-discharge sila makalipas ang 2 linggo. Nauunawaan naman daw yun ni Haruichi, at kung gayon daw ay mag-aasikaso na siya ng preparations. Sa sumunod na eksena, makalipas ang 2 linggo, sinurpresa sila Reno at Iharu ng kanilang troop members ng isang welcome back party. Kita naman ang pagkagulat ng dalawa sa kanilang nakikita. Shinir sila ng mga katrabaho nila sa pagbalik nila galing sa hospital. Winelcome sila ng mga yon, at nung magsasalita pa lang si Reno ay pinaliwanag ni Haruichi na isa yung party upang i-celebrate yung pag-complete nila ng first mission nila, at ginusto nilang hintayin silang dalawa ni Iharu na ma-discharge sa hospital bago nila yon i-celebrate. Tinawag na ni Kafka yung mga staff, at magsisimula na daw sila, at bigla namang lumabas yung mga waiter dun intensely, na nagpataka kay Kafka. Dala-dala ng mga ito ang masasarap na pagkain, at pinaliwanag ng mga ito na meron sila dong a 6th grade Japanese Wagyu beef, at yun daw ang marbled meat course. Gulat na gulat sila Reno, Kafka, at Iharu dun, at napatanong pa kung meron ba talagang ganong kataas na grade ng beef. Nanginginig na tinanong ni Kafka si Haruichi kung ano meron dun, kaya pinaliwanag ni Haruichi na hiniling niya naman sa mga yun yung most basic course. Ano naman daw yung sinasabi ni Haruichi dun ika ng chef, at pinaliwanag na isa yung party na inorganize niya kaya hindi daw sila pwedeng mag-serve ng pagkain na magpapawala ng mood niya. Pinoint naman bigla ng chef na okay na siya sa usual price nila, kung saan sinabi ni Haruichi na hindi niya yun kayang bayaran, at si Hoshina naman ay natuwa dahil swerte daw nila dun. Napatanong naman tuloy si Kafka kay Kikoro kung sino ba talaga si Haruichi, kaya napatanong din si Kikoro na bakit pinag-organize niya si Haruichi nang hindi alam yung background nun. Pinaliwanag ni Kikoro na anak si Haruichi ng Azumo Tech. Iyon yung pinakamalaking company ng bansa nila na gumagawa ng anti-monster weapons. Gulat na gulat si Kafka na napatanong na sila ba yung gumagawa ng suits ng Defense Force, kung saan sumang-ayon si Kikoro at meron daw yung pamilya na yun ng financial power na maski yung pamilya niya ay hindi may kukumpara dun. Matapos yun, nagsimula ng cheer si Hoshina at pinuri yung troop members niya dun sa magandang trabaho na ginawa nila sa kanilang first mission, at sinabihan niya yung mga ito na hindi madalas na makapag-off-duty sila kasama yung lahat ng contemporaries nila, kaya enjoyin daw nila yung pagsasamang yun. And so, nagsimula na ang kanilang kainan, bonding, at kwentuhan. Tuwang-tuwa ang mga ito habang sine-celebrate ang kanilang first mission win. Tumabi naman si Reno kay Hoshina, at napakomento ito na unang beses niyang nakita na masaya silang lahat ng ganon. Nang magpapasalamat pa lang si Reno kay Hoshina sa pag-setup noon, ay bigla siyang tinawag nito na masyado pa siyang mangmang, at bigla itong ngumisi at pinaliwanag na dun palang nagsisimula ang tunay na show. Dahil dun ay nagtaka si Reno, at bigla namang sumigaw si Kikoro at sinabi na masyadong mayabang si Iharu maski sa training, at masyado nung nilalabas yung personal feelings niya. Nagalit din tuloy si Iharu sa kanya at sinabi na nanggaling pa yun kay Kikoro, at ayaw niyang marinig yung mga tungkol sa pagmamayabang galing sa isa pang mayabang. Ibang istorya naman daw yun kung meron kang superior skills kagaya niya ika ni Kikoro. Sinubukang pigilan ni Reno yung pag-aaway dun, at bigla na ring ni real talk ni Aoi si Haruichi, at sinabi nito na masyado itong kumakapit sa sarili nitong style, at may tendency itong pabayaan yung fundamentals,
kung saan sinabi naman ni Haruichi kay Aoi na masyado siyang devoted sa basics na nagsasanhi ng pagiging huli niya during the combinations, at kung alam niya lang daw ay binabagalan ni Haruichi yung pace niya para masabayan lang si Aoi. Hindi na alam ni Reno yung gagawin niya dahil nag-away na rin yung dalawang yon. Lumapit naman bigla si Kafka kina Haruichi at Aoi, at sumigaw din yon na sino ba yung may pake sa pinagsasabi nila, at hindi daw ba na masyadong mahina yung suits na gawa ng kumpanya nila Haruichi, at dahil daw dun ay hindi siya nakatalo ng kahit isang monster. Napa-side comment tuloy dun si Aoi na skanya yun sabihin kapag nakapag-release na siya ng mas mataas na power. Windang na windang dun si Reno habang napapangisi sa gilid si Hoshina dahil nakita na nito yung sinasabi niya kanina. Bigla na ring nag-away yung iba pa dun, at meron namang issue tungkol sa nagpapatakbo ng communications na habang nasa mission sila, yung transmission ay madalas nawawala. Kaya ano daw ba yung problema dun? Kung saan kumontra yung Tigre transmission na hindi daw ba nakasalanan nila yon dahil pumunta sila sa closed-in space nang hindi nagsasabi. Hindi na alam ni Reno yung gagawin niya dun, pero di nagtagal ay may napansin na siya, at napansin din siya dun ni Hoshina. Sa isang kisap mata daw ay nag-uusap na silang lahat patungkol sa mission nila. Napansin ni Reno na matapos ma-experience yung first mission nila, yung mga kasama niya dun ay nagawang makita yung mga bagay kung saan sila nagkukulang. Doon niya na-realize na hindi lang siya yung gustong lumakas dun, kung saan lahat sila ay gusto din yon. Nairita na naman si Kafka kay Aoi at nanghingi ito ng respeto dahil mas matanda daw siya dito, kung saan sinabi ni Aoi na nire-respeto niya lang yung mga mas malalakas sa kanya, kaya naudyok nun si Kafka na haminin siya sa arm wrestling. Meron din sa gilid nila na nagkakainitan na, kaya natameme na naman si Reno. Di nagtagal, uminit na yung ulo ng lahat ng nandon, at nagsimula na silang magbugbugan, at sinubukan naman ni Reno na patigilin ang mga yon. Hindi maipinta yung mukha ni Reno habang tawang-tawa naman si Hoshina sa nangyayari, at nagkomento naman si Okenogi laging ganun yung nangyayari every year. Matapos yon, napagdesisyonan na ni Hoshina na patahimikin na sila, at kinuha niya yung atensyon ng mga yon. Tumayo siya at sinabi na mukhang oras na, at may i-a-announce na siya. Napatingin na silang lahat dun, at nagtaka naman si Kafka. Tinawag ni Hoshina si Kafka at sinabi nito na yung discovery nito habang nasa mission sila, na nakatulong ng malaki sa pagbawas ng pinsala, ay labis na pinupuri. In-announce ni Hoshina doon na promoted na si Kafka bilang official troop member. Gulat na gulat sina Reno doon, at pinaliwanag ni Hoshina na dumating yung offer sa araw na yon, at kahit na sa susunod pa sasabihin yung official announcement, ay ngayong araw daw ay win-welcome niya si Kafka sa 3rd Unit ng Defense Force. Hindi makapaniwala si Kafka sa narinig niya, at nagkatinginan pa sila ni Reno, at di nagtagal, sumigaw sa saya si Kafka sa nakuha niyang mabuting balita, at shinir din siya ng mga kasamahan niya doon. Sa sumunod na eksena, pumunta na tayo sa mini-ceremony na ginawa ng Defense Force para kay Kafka, at dito, inappoint na siya ni Mina na as of today, ay isa na siyang official troop member ng Defense Force. Sumalo daw silang dalawa sa isa't isa, at sinabi ni Kafka na nangangako siya na ibibigay niya ang lahat sa labanan. Matapos iyon ay kabadong nagpaumanhin si Kafka na aalis na siya. Nang lalabas na siya ng pinto, biglang nagkomento si Mina na huwag siyang ma-carried away dahil sobrang layo niya pa sa pagiging handang lumaban katabi siya. Nagulat dun si Kafka at natuwa dahil naalala pa din ni Mina yung pag-uusap nila, kaya sinabi niya din dun na panoorin lang siya ni Mina. Tinignan siya ni Mina at napangiti. Agad naman siya nitong binigyan ng parusa dahil informal niya yung tinawag, kaya pinag-50 push-ups siya nito bago umalis. Nang marinig ni Kafka na sabihin ni Mina yung Monster Number 8, ay napatigil siya, at agad naman siyang kumalma nang marinig niya na sinasabi lang ni Mina na dahil sa kaso ng Monster Number 8 at 9, kinakailangan niyang pumunta sa main office, at mukhang matagal siya dun. Iniwan niya daw muna yung mga bagay kay Hoshina, kaya sa kanya daw sila mag-report para sa further instructions, kung saan sumalo daw naman dun si Kafka at naiintindihan niya daw yon. Dagdag ni Mina, na si Hoshina yung nagrekomenda kay Kafka na maging official member na ito, kung saan natuwa naman si Kafka. Siyempre daw ay posible lang din yun dahil sa efforts ni Kafka sa nakaraang laban, at siguraduhin niya daw na maabot niya yung expectations ni Hoshina, kung saan sumang-ayon naman si Kafka. Kinagabihan, habang nag-aaral ay inantok na si Kafka kaya napagdesisyonan niya ng matulog kasi kung hindi daw ay baka mapagsabihan na naman siya ni Hoshina. Paglabas niya sa kwarto ay nakita niyang nakabukas pa yung training room.
Dahil dun ay nairita siyang pumunta doon at pagsasabihan niya sana kung sino man yung nag-iwan ng ilaw doon, kaso nang makita niya kung sino yung nandun ay nagulat siya. Nakita niya dun si Hoshina na nag-insayo pa din, kaya napaisip siya kung ano yung ginagawa noon. Nagsimulang kumilos si Hoshina ng mabilis, at tila may kinakalaban ito sa harapan niya kahit wala namang nandun, at na-realize ni Kafka na ginagawa nun ang mental imagery training. Habang pinagmamasdan yung moves nito, ay may napansin si Kafka. Hindi lang daw yung ordinaryong mental imagery training, kundi isa yung reenactment training nung kinakalaban siya noon bilang Monster Number 8. Gulat na gulat siya nang mapansin niya yung mga moves nun, at napaupo pa siya dahil dun. Napansin na siya ni Hoshina at tinanong kung nag-aaral na naman ba ito ng gabing-gabi na. Nerbyosong tumawa si Kafka at binalik lang yung focus kay Hoshina at tinanong kung ano yung ginagawa niya kung bakit siya gising ng ganun ka-late. Pinaliwanag ni Hoshina na nag-iimbento siya ng countermeasures laban kay Monster Number 8, para kapag nagkaharap daw sila ulit ay magagawa na niyang hiwain ang kada parte ng buhay noon gamit ang isang blow. Kinilabutan si Kafka sa nakakatakot na pagsabi ni Hoshina. Dagdag ni Hoshina doon na simula pa lang nung laban nila ay nagkamali na siya sa una niyang move. Sinubukan niyang imbestigahan yung abilities ng Kaijo na yon, at kung agad niya daw ginamit yung full power niya doon ay siguradong nahiwa na niya yung leeg noon. Tinutok ni Hoshina yung katana niya sa katawan ni Kafka at sinabi na pagtapos noon, kung ginamit niya yung 6th form imbis na 5th, ay nagawa niya sana yung mahiwa kasama yung core noon. Sa kaloob-looban naman ni Kafka ay naiihi na siya sa takot dahil sa pinagsasabi noon, kaya sinabi ni Hoshina na masyado naman yata siyang natatakot doon at practice sword lang naman yun. Sinabi ni Hoshina na masyadong malakas si Number 8 para sa isang regular troop member, kaya sigurado daw siyang ganun din si Monster Number 9. Kaya sinabi niya doon na kailangan na siya ang tatapat at papatay sa mga yon. Napatitig dun si Kafka at napaisip na talagang nakakahangang tao yung vice commander nila dahil hindi lang nun sinusubukang protektahan yung civilians, kundi sinusubukan din nung protektahan silang mga troop members. Tinawag ni Kafka si Hoshina at pinaliwanag nito na narinig niya kay Mina na mataas yung expectations nito sa kanya, kaya sumaludo itong si Kafka at sinabi na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang maging isang valuable asset, kung saan napangiti naman dun si Hoshina. Bigla namang high-need lock ni Hoshina si Kafka at sinabi na wala siyang kahit anong expectation sa may 1% na power na magkaroon ng kahit anong valuable asset, kaya wag daw ito ma-carried away. Matapos yun ay nagpaalam na lang umalis si Kafka, pero dinagdag ni Hoshina na gayunpaman, magkakaroon siya ng kahit 1% expectation sa kanya. Lumakas yung loob ni Kafka doon, at nagpaalam na si Hoshina at babalik na daw siya sa office, at matulog na daw itong si Kafka. Sumunod naman dun si Kafka at sa sumunod na eksena, habang nangyayari yon ay pumunta tayo sa kalangitan ng Takikawa Base, 8,000 meters above ground, at makikita natin dito ang isa na namang humanoid kaiju, at tila pinangungunahan nito ang maraming flying type na kaiju, at inutusan na nito yung mga yun na mag-descend.